6 na taong sakripisyo na uwi lang sa dura sa maduming terminal ng Pasay. Habang nakatayo si Serena sa ulan sa tabi ng mga basang gamit, kasama ng walang hiyang asawa ang kabit para magpakasasa sa karangyaan. Bumalik ka sa putikan, malupit niyang sigaw, ngunit mabilis na hinarang ng abogado ng Luz Viminda ang lahat ng kaniyang ari-arian. Tinanggal ni Serena ang singsing at matapang na nagdeklara, "Babawiin ko ang lahat." Ano ang gagawin ng taksil kapag nalaman niyang ang asawang kaniyang hinamak ay ang makapangyarihang chairperson? Alamin ang dobling pasabog ngayon din. Huwag kang umasa, Serena, sa Boracay kami pupunta, hindi sa impyernong pinanggalingan mo. Ang basurang tulad mo sa terminal lang ng Pasay na babagay. Kasabay ng malakas na busina ng bus at ang matapang na amoy ng sunog na krudo, inihagis ni Renzo ang aking luma at kupas na maleta sa maduming kalsada. Tumalbog ito sa basang semento dahilan upang bumukas ang sira-sirang lock nito at kumalat ang aking ilang pirasong damit sa gitna ng putikan. Walang kahit isang mamahaling gamit doon. Sa loob ng 6 na taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa, wala akong hininging kahit ano para sa aking sarili. Bawat sentimo na kinikita ko sa pagbebenta ng mga lumang alahas ng aking yumaong ina o ang akala nilang mga ordinaryong alahas lamang ay ibinigay ko kay Renzo upang isalba ang kanyang nalulubog na kumpanya ng construction. Ngunit ngayon sa harap ng napakaraming tao sa siksikang bilihan ng tiket sa Pasay, ang tanging gantimpala ko ay ang makitang nakatayo siya sa tabi ng kaniyang bagong kasintahan, habang ako ay iniiwan na parang isang basang-basahan. Sumunod si Doña Corazon, ang aking biyenan. Lumapit siya sa aking mga gamit at walang habas na tinadyakan ang aking mga nakakalat na damit gamit ang kaniyang mamahaling sapatos. Iyon ang sapatos na binili gamit ang perang ibinigay ko para sa kaniyang buwanang gamot sa puso noong nakaraang linggo. "Huwag mo kaming titingnan ng ganyan, Serena," sabi ni Doña Corazon habang nakataas ang kilay at may pandidiri sa kaniyang mga mata. "Isang malaking kahihiyan ka sa pamilya Villacorta. Tingnan mo nga ang suot mo. Mukha kang katulong. Paano ka namin isasama sa Boracay? Para ipahiya kami sa mga kaibigan namin doon kapag nalaman nilang ang asawa ng isang sikat na CEO ay mukhang pulubi mula sa squatter." Sa tabi nila nakasandal sa bagong SUV, si Bianca Serrano, ang sekretarya ni Renzo, na ngayon ay lantaran ng umaakto bilang may-ari ng kaniyang puso. Nakashades ito ng mamahaling tatak at may suot na marangyang kwintas ng perlas. Naalala ko ang kwintas na iyon, binili iyon ni Renzo gamit ang pondo ng kumpanya. Ang kumpanyang ako ang palihim na nagpopondo sa pamamagitan ng mga huwad na kontrata at mga lihim na pautang mula sa aking pamilya upang hindi siya magmukhang talunan sa harap ng kaniyang mga karibal sa negosyo. "Renzo," mahinang tawag ko. Walang luha sa aking mga mata kundi isang matinding pagod na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. 6 na taon akong nagtiis sa inyo. Inalagaan ko ang ina mo nung may sakit siya habang ikaw ay abala sa iba. Nagpakababa ako para lang maitaguyod ang pamilyang ito. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng iyon? Humalakhak si Renzo, isang tunog na puno ng yabang at kawalan ng utang na loob. Ang kaniyang tawa ay umaling-awngaw sa maingay na terminal, humahalo sa sigaw ng mga konduktor ng bus na nag-aanyaya ng mga pasahero patungong Batangas at Caticlan. Nagsilbi ng bulyaw ni Renzo, sapat na malakas para lumingon ang mga usisero sa paligid. "Serena, huwag mo ngang isumbat sa amin ang ilang pirasong alahas na ibinenta mo. Napakaliit na halaga niyon kumpara sa karangyaan na tinatamasa mo ngayon sa bahay ko. At ang kumpanya ko, lumago iyon dahil sa sarili kong dugo at pawis. Dahil sa talino ko bilang isang negosyante, hindi dahil sa kaunting barya mo." Napakuyom ang aking mga palad sa loob ng bulsa ng aking luma at kupas na jacket. Kaunting barya. Kung alam mo lang, Renzo, na ang bawat malaking kontratang pinirmahan mo sa nakalipas na 3 taon ay nagmula sa direktang utos ng Luz Viminda Holdings, ang pinakamalaking conglomerate sa buong bansa na pagmay-ari ng aking pamilya. Kung alam mo lang na ang bangkong nagpapautang sa iyo nang walang kahirap-hirap, ay ako rin ang lihim na nag-backup bilang garantor. Ngunit hinayaan kong isipin mo na ikaw ang hari dahil naniwala ako sa iyong pangako noong kami ay magkasintahan pa lamang na mamahalin mo ako anuman ang mangyari.
Sumama ka na sa atin, Renzo. Baka mahuli tayo sa flight natin patungong Katiklan. Masisira ang bakasyon natin dahil sa kanya. Malambing na singit ni Bianca habang marahang hinahaplos ang braso ni Renzo at tinititigan ako ng may mapang-asar na ngiti. Oo nga anak, hayaan mo na ang babaeng iyan dyan. Bagay lang sa kanya ang usok dumi at ingay ng Pasay. Dagdag ni Doña Corazon bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Bago sumakay si Renzo, kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa aking tapat. Nahulog ito sa maputik na semento malapit sa aking mga sapatos. Pirmahan mo yan, malamig niyang sabi. Yan ang papeles para sa ating annulment at paghihiwalay ng ari-arian. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo pagbalik namin mula sa Boracay. Sa susunod na linggo, anunsyo ko na ang kasunduan namin ni Bianca sa media. Huwag mo kaming gagambalain kung ayaw mong ipahiya ko ang buong pagkatao mo. Umalis ang SUV, mabilis na nawala sa trapiko ng lungsod. Nag-iwan ng maitim na usok na humalo sa malamig na ambon ng hapon. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng bising terminal ng Pasay. Naramdaman ko ang tingin ng mga tao sa aking paligid. May mga naaawa, may mga nagbubulungan, at may mga lihim na natutuwa sa aking sinapit. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, ang malamig na hangin ng kalayaan. Nabayaran ko na ang aking utang na loob. Ang aking ama, si Don Tomas Alonzo, bago siya mamatay ay nakiusap sa akin. Natulungan ang pamilya ng lalaking nagligtas sa aking buhay. Noong bata pa ako. Ginawa ko iyon. Binigyan ko si Renzo ng karangyaan ng kumpanya at ng pangalan sa lipunan. Ngunit binaliwala niya ang lahat ng iyon dahil sa kaniyang sariling kasakiman at kayabangan. Yumuko ako at pinulot ang putikang sobre. Kinuha ko ang aking ballpen mula sa bag at pinirmahan ang bawat pahina ng kasunduan nang walang pag-aalinlangan sa ibabaw ng isang lumang sementadong upuan sa terminal. Ibinigay ko sa kanila ang kalayaang matagal na nilang hinihingi, ngunit hindi nila alam na kasabay nito ay ang opisyal na pagbawi ko sa lahat ng bagay na nagpapanatili sa kanila sa tuktok ng kanilang tinatamasang tagumpay. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Hindi ang sirang telepono na ginagamit ko sa harap nila upang magkunwari, kundi ang aking pribadong telepono na may direktang linya sa mga pinakamataas na opisyal ng aking kumpanya. Pinindot ko ang numero ni Attorney Santos, ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Alonzo, sa loob ng 3 dekada. Madam Serena, agad na sagot ng boses sa kabilang linya. Bakas ang gulat at matinding galang sa kaniyang boses. Kayo po ba yan? Salamat sa Diyos at tumawag kayo. Ilang taon po kaming naghintay sa inyong pagbabalik. Attorney Santos, direkta kong sabi. Ang aking boses na dating mahina mababa at laging nagpapasakop sa pamilya Villacorta ay biglang napalitan ng lamig at awtoridad na likas sa akin bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alonzo. Simulan mo na ang proseso. Ano pong proseso, madam? Tanong ng abogado, ramdam ang bigat ng aking mga salita. Bawin mo ang lahat ng garantiya ng Luz Viminda Holdings sa kumpanya ni Renzo Villacorta. Ang mga pautang sa bangko na ako ang nag-back up bilang garantor, ipatigil mo ngayon din. At ang mansion sa Forbes Park na tinitirhan nila ngayon. Tumingin ako sa direksyon kung saan umalis ang sasakyan ni Renzo, may kaunting ngiti sa aking mga labi. Ipaalam mo sa bangko na hindi na natin babayaran ang buwanang amortisasyon nito. Hayaan mong siyasatin ng bangko ang kanilang kakayahan sa pagbabayad ng magiso. Masusunod po, Madam Serena. Lahat ng ito ay isa sa katuparan ko sa loob ng susunod na 24 na oras. Paano naman po kayo magpapadala ba ako ng sasakyan upang sunduin kayo? Magpadala ka ng sasakyan dito sa Pasay Terminal. Sabi ko, habang tinatapon ang aking singsing sa kasal sa basurahan sa aking tabi. At ihanda mo ang aking opisina sa main building bukas ng umaga. Tapos na ang aking pagpapanggap bilang isang mahirap na asawa. Oras na para magpakita ang tunay na may-ari ng Luz Viminda Holdings. Ibinaba ko ang telepono. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinagmamasdan ang nagdidilim na langit ng Maynila. Hindi pa man nakakarating si Renzo sa Boracay, ang kanyang imperyo na itinayo sa ibabaw ng aking mga lihim na sakripisyo ay nagsisimula ng gumuho ng walang kapatawaran. Hindi nagtagal, isang ordinaryong taxi ang sinakyan ko. Patungo sa Forbes Park, ang eksklusibong subdibisyon, kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Villacorta.
Habang umaandar ang taxi, pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Mukha nga akong katulong gaya ng sabi ni Doña Corazon. Kupas na t-shirt lumang maong at tsinelas na may kaunting putik mula sa terminal ng Pasay. Sa loob ng 6 na taon, tiniis ko ang ganitong hitsura dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Nagkamali ako. Sa mundong ginalawan ko kasama sila ang panlabas na anyo, ang tanging bagay na may halaga. Pagdating ko sa harap ng naglalakihang bakal na pinto ng mansyon, agad akong hinarang ng gwardiyang si Cardo. Si Cardo ay bago pa lamang ngunit mabilis nitong natutunan ang ugali ng kaniyang mga amo. Ang mamata ng mga taong tingin nila ay mas mababa sa kanila. Pasensya na Serena, walang galang na sabi ni Cardo habang nakatayo sa harap ng gate. May mahigpit na utos si Doña Corazon bago sila umalis patungong Boracay. Bawal ka nang pumasok sa loob ng mansyon. Hindi ka na raw bahagi ng pamilyang ito. Tumingin ako sa malaking bahay na minsang tinawag kong tahanan. Hindi ko naman gustong manatili rito. Ang tanging pakay ko lang ay ang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nasa loob ng aking dating silid, ang tanging alaala na naiwan sa akin ng aking yumaong ama. Gusto ko lang kunin ang maliit na kahon ng aking ama sa kwarto, mahinahong sabi ko. Iyon lang at aalis na ako. Humalakhak si Cardo at umiling. Sabi ni Doña Corazon lahat ng gamit sa loob ng bahay na ito ay pag-aari na ng mga Villa Corta. Wala kang karapatang maglabas ng kahit ano nang walang pahintulot nila. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga barangay tanod para kalad ka rin kapaalis. Naramdaman ko ang kurot sa aking puso, ngunit hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kapuotan sa kanilang kawalang hiyaan. Ang kahon ng aking ama na naglalaman ng mga simpleng sulat at lumang larawan ay ituturing nilang pag-aari rin nila. Ngunit sa halip na makipagtalo dahan-dahan akong ngumiti. Isang ngiti na nagpatigil kay Cardo dahil sa kakaibang lamig na dala nito. Sige Cardo, sabi ko sa kanya habang inaayos ang aking luma at basang bag. Sabihin mo kay Doña Corazon na huwag na nilang pakialaman ang kahon na iyon. Itabi muna nila at sabihin mo rin sa kanya, hawakan nilang mabuti ang mansyong ito. Sulitin nila ang bawat sulok nito kung kakayanin pa nilang manatili rito pagkalipas ng bukas. Bago pa makasagot ang gwardiya, tumalikod na ako at lumakad palayo. Sa dulo ng kalsada naghihintay na ang isang marangyang itim na kotse na ipinadala ni Attorney Santos. Sumakay ako roon nang walang paglingon. Samantala sa kabilang dako ng bansa, masayang bumaba si Renzo mula sa eroplano sa Boracay. Hawak niya ang kamay ni Bianca, habang si Doña Corazon naman ay abala sa pagkuha ng mga larawan para i-post sa kaniyang social media. Ipinagmamalaki ang kanilang marangyang bakasyon. Salamat naman Renzo at iniwan mo na ang malas na babaeng iyon sa Maynila, wika ni Doña Corazon habang nilalanghap ang sariwang hangin ng sikat na isla. Ngayong kasama na natin si Bianca, siguradong mas lalong lalago ang kumpanya mo. Bagay na bagay kayo. Siyempre naman mama. Nakangiting sagot ni Renzo, sabay halik sa pisngi ni Bianca. Magsisimula na ang bagong buhay natin. Wala nang Serena na magiging pabigat sa atin. Ngunit bago pa man sila makasakay sa pribadong bangka, patungo sa kanilang 5 bituing resort, biglang tumunog ang telepono ni Renzo. Tiningnan niya ang screen at nakita ang pangalan ng kaniyang Chief Financial Officer na si Nestor. Hello Nestor, bakit ka napatawag? Sabi ko sa inyo, huwag ninyo akong iistorbuhin habang nasa bakasyon ako. Medyo inis na sabi ni Renzo. Sir Renzo, nangangatalang boses ng kabilang linya. May malaking problema po tayo sa kumpanya. Ngayon lang po. Napakunot ang noo ni Renzo, lumayo ng kaunti kay Bianca upang makapagsalita ng maayos. Anong problema? Katatapos lang nating pirmahan ang kontrata para sa bagong proyekto sa QC, di ba? Iyon nga po sir. Tumawag po ang bangko. Binawi po ng ating pangunahing garantor ang kanilang suporta. Lahat ng credit lines natin ay pansamantalang isinara ng bangko. At hindi lang po yan. Hinihingi na po ng bangko ang agarang pagbabayad ng ating mga nakaraang utang na nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, nalaglag ang panga ni Renzo. Naramdaman niya ang biglang panlalamig ng kaniyang buong katawan sa kabila ng mainit na sikat ng araw sa Boracay. Anong pautang may garantor tayo ang Luz Viminda Holdings? Bakit nila babawiin ang suporta nila?
Hindi ko po alam, sir. Pero ayon sa bangko, may direktang utos daw po mula sa pinakamataas na opisyal ng Luz Viminda Holdings na putulin ang lahat ng ugnayan sa Villacorta Construction epektibo ngayon din. Nanghina ang mga tuhod ni Renzo dahilan upang mapakapit siya sa hawakan ng bangka habang nakatingin sa kanya nang may pag-aalala sina Bianca at Doña Corazon. Pasensya na po, Sir Renzo, ngunit mukhang may problema po sa inyong credit card. Decline po ito. Magalang na pahayag ng receptionist ng Marangyang Resort sa Boracay habang ibinabalik ang kulay itim na premium card ni Renzo. Napakunot ang noo ni Renzo pilit na pinapanatili ang kaniyang tindig habang nakatayo sa magarang lobby ng resort. Ramdam niya ang tingin ng ilang mga dayuhang turista sa paligid. Subukan mo ulit, baka mahina lang ang signal ng terminal nyo, mariing utos ni Renzo. Gold card yan, walang limitasyon ang pondo niyan. Naku, Renzo anak, ano ba iyan? Kanina pa kami nakatayo rito ni Bianca. Pagod na kami sa biyahe. Reklamo ni Doña Corazon habang pinapaypayan ang sarili gamit ang mamahaling pamaypay. Baka naman sira ang makina nila. Sabihin mo sa manager na ipasok na agad ang mga gamit natin sa suite. Sa tabi niya, bahagyang nakataas ang isang kilay ni Bianca habang nakatingin sa receptionist. Yes, please. Gutom na ako at gusto ko nang magpalit ng damit. Can you just swipe another card, babe? Kinuha ni Renzo ang kaniyang pitaka at naglabas pa ng dalawang magkaibang credit card. Gamitin mo ito, alinman dyan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, pareho pa ring iling ang isinagot ng receptionist. Sir, ganun pa rin po ang lumalabas. Card status frozen. Baka po pwedeng cash na lang muna o kaya naman ay ibang paraan ng pagbabayad. Anong frozen parking fast, mahina ngunit nanggagalaiting bulong ni Renzo. Naalala niya ang tawag ng kaniyang Chief Financial Officer na sinastor kanina sa pantalan. Hindi siya naniwala noong una, akala niya ay nagkakamali lang ang bangko. Ngunit ngayon ang katotohanan ay unti-unti nang sumasampal sa kaniyang mukha. Lahat ng kaniyang personal at corporate accounts ay nakakabit sa kumpanya at kung na-freeze ang credit lines ng Villacorta Construction, damay pati ang kaniyang sariling bulsa. Babe, ano ba? Wala ka bang cash? Gusto ko pa namang dumaan sa butik mamaya para bumili ng bagong swimwear. Inis na sabi ni Bianca na binitawan na ang pagkakahawak sa braso ni Renzo. Ang tamis ng kaniyang ngiti kanina sa eroplano ay biglang naglaho na palitan ng pamilyar na malamig na titig na hindi pa nakikita ni Renzo noon. Sandali lang, Bianca, may inaayos lang ako sa bangko. Pakiusap ni Renzo habang pinupunasan ng pawis sa kaniyang noo kahit malakas ang aircon sa lobby. Lumayo siya ng kaunti at muling tinawagan si Nestor. Nestor, ayusin mo ito. Bakit pati personal cards ko ayaw gumana? Napapahiya ako rito sa Boracay. Bulyaw ni Renzo sa telepono. Sir Renzo, sinabi ko naman po sa inyo kanina, desperadong sagot ni Nestor sa kabilang linya. Ang Luz Viminda Holdings ang nagbigay ng cross-guarantee sa lahat ng accounts nyo, pati na sa mga personal credit lines ninyo bilang CEO. Noong binawi nila ang garantiya kaninang tanghali, automatikong sinuspinde ng bangko ang lahat ng inyong pribadong card upang maiwasan ang panibagong utang habang hindi pa nababayaran ang utang ng kumpanya. Diyos ko! Napasandal si Renzo sa pader. Hindi ba pwedeng pakiusapan ng bangko? Sabihin mo babayaran natin kapag nakabalik ako ng Maynila. Hindi po pwede, sir. Napakalaki ng utang ng kumpanya sa bagong proyekto sa Quezon City. Kung walang garantiya ng Luz Viminda, itinuturing na tayong high risk ng bangko. Sir, may chismis na rin na kumakalat sa industriya na nalulubog na tayo sa utang. Kung hindi natin ito maayos agad, baka mag-pull out din ang iba nating mga supplier. Bumalik si Renzo sa lobby na bagsak ang mga balikat. Napilitan silang magbayad gamit ang natitirang limit ng credit card ni Doña Corazon na hindi nakakabit sa kumpanya, ngunit halos maubos nito ang buong pondo ng matanda. Galit na galit si Doña Corazon, habang si Bianca naman ay tahimik na nakasuso, walang tigil sa pagpindot sa kaniyang cellphone. Samantala sa Maynila, sa loob ng isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, nakatayo ako sa harap ng glass wall habang pinagmamasdan ang kagandahan ng lungsod. Nakasuot na ako ng isang simpleng asul na sutana. Maayos ang aking buhok at malayo ang hitsura ko sa Serena na kanilang minaliit kanina sa Pasay Terminal. Pumasok si Attorney Santos, hawak ang isang makapal na folder. Madam Serena, tapos na po ang unang hakbang. Magalang na ulat ng abogado. Lahat ng accounts ng Villacorta Construction ay naka-freeze na.
Ang bangko ay nagsimula na ring magpadala ng mga demand letter para sa kanilang mga pautang. Mabuti Sal, malamig kong sagot. Ininom ko ang aking tsaa habang nararamdaman ang kapayapaan na matagal nang nawala sa aking buhay. Kumusta naman ang reaksyon ni Renzo? Ayon sa aking impormante kasalukuyan silang nasa Boracay. Nagkaproblema po sila sa check-in dahil hindi gumana ang kaniyang mga card. Napilitan silang gamitin ang ipon ng kaniyang ina. Napangiti ako ng bahagya. Si Doña Corazon na labis na nagpapahalaga sa kaniyang pera at reputasyon ay napilitang maglabas ng sariling pondo para sa bakasyong akala niya ay libre. Napakagandang simula. Ipagpatuloy mo, attorney. Huwag mo silang bigyan ng oras na makahinga. Ipadala mo na ang susunod na dokumento, utos ko. Nakahanda na po, madam. Kasalukuyan nang ipinapadala ng bangko ang formal na abiso sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Balik sa Boracay, hindi na naging masaya ang unang gabi ng pamilya Villacorta. Walang marangyang hapunan na naganap. Kumakain sila sa isang simpleng kainan sa gilid ng daan dahil sa kakulangan ng cash. Si Bianca ay walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa pagkain, habang si Doña Corazon naman ay paulit-ulit na sinisisi ang kawalan ng swerte mula nang umalis sila sa Maynila. Sinasabi ko sa iyo, Renzo, may sumumpa sa atin. O baka naman ang babaeng iyan ang nagdala ng malas sa atin. Galit na sabi ni Corazon na nakaturo sa bakanting upuan kung saan dapat sana ay nakaupo si Serena. Mama, tumahimik ka nga po, stress na ako. Sigaw ni Renzo habang hawak-hawak ang kaniyang ulo. Biglang tumunog muli ang kaniyang telepono. Isang email notification ang lumitaw mula sa kumpanya ng real estate na may hawak ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Binuksan ito ni Renzo na may nanginginig na mga kamay. Habang binabasa niya ang bawat linya, unti-unting nawalan ng kulay ang kaniyang mukha. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa takot. Renzo, ano iyan? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Doña Corazon na biglang kinabahan. Ang mansyon natin nauutal na, sabi ni Renzo. Anong meron sa mansyon natin ba? Mabilis na tanong ni Bianca na biglang naging interesado. Dahil binawi ng Luz Viminda Holdings ang garantiya, hindi tinanggap ng bangko ang huling amortisasyon. Kinansela na ang kontrata ng pagbili. At may foreclosure at eviction notice na sila. Kailangan nating bayaran ang buong balanse na 30 milyong piso sa loob ng 48 oras. O kailangan nating umalis sa bahay. Napahawak sa kaniyang dibdib si Doña Corazon, dahan-dahan itong nawalan ng lakas at napasandal sa mesa, habang si Bianca naman ay dahan-dahang lumayo. Tila ba nag-iisip na kung paano sasalba ang kaniyang sarili mula sa lumulubog na barko ng pamilya Villacorta. Tahimik ang gabi sa Bonifacio Global City. Mula sa balkonahe ng aking penthouse sa ika-40 palapag, pinagmasdan ko ang milyong-milyong ilaw ng Maynila. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa aking dibdib. Hawak ko ang isang lumang litrato, ang aking kasal 6 na taon, na ang nakalilipas. Sa larawan nakasuot ako ng simpleng puting belo na binili ko lang sa palengke ng Quiapo, habang si Renzo naman ay nakangiti, tila ba ako ang kaniyang pinakamahalagang kayamanan. Nauto mo ako ng napakahabang panahon, Renzo. Bulong ko sa hangin. Pumasok si Attorney Santos, bitbit ang isang tray na may mainit na tsokolate. Alam niya na kapag malalim ang aking iniisip ito, ang paborito kong inumin na madalas ihanda ng aking yumaong ama, si Don Tomas Alonzo. Madam Serena, gising pa po pala kayo, magalang na wika ni Attorney Santos. Naisip ko lang na baka kailangan ninyo ng makakausap. Salamat, attorney. Naalala ko lang si Papa A. Sagot ko habang nakatitig pa rin sa larawan. Inisip ko kung galit ba siya sa akin ngayon dahil sinira ko ang aking pangako sa kanya. Hinding-hindi po magagalit si Don Tomas sa inyo pag-alo ng matanda. Ginawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang tuparin ang kaniyang huling kahilingan. Higit pa sa sapat ang inyong ibinigay sa mga Villacorta. Napapikit ako at binalikan ng aking alaala ang huling gabi ng aking ama sa ospital. Noong mga panahong iyon, bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang 2 mahahalagang habilin. Una, nais niyang mamuhay ako ng simple sa loob ng ilang taon upang makatagpo ng isang lalaking mamahalin ako dahil sa aking pagkatao, hindi dahil sa bilyon-bilyong pisong ari-arian ng pamilya Alonzo. Pangalawa, huwag ko raw kalilimutan ang aking utang na loob kay Mang Jose, ang ama ni Renzo. Noong bata pa ako, na aksidente ang aming sasakyan.
Si Mang Jose na noon ay driver ng aming pamilya, ang gumawa ng paraan upang iligtas ako mula sa nagliliyab na kotse. Sa kasamaang palad pumanaw si Mang Jose dahil sa mga natamong sunog at pinsala sa katawan, habang ako naman ay walang naging galos. Nang makilala ko si Renzo sa universidad, inisip ko na ito na ang tamang pagkakataon upang bayaran ang utang na loob na iyon. Inakala kong mabuting tao si Renzo. Noong mag-asawa na kami, lihim kong itinaguyod ang kaniyang kumpanya ng konstruksyon. Ginamit ko ang aking impluensya upang bigyan sila ng mga proyekto at pautang. Inalagaan ko ang kaniyang ina na si Doña Corazon na tila ba sarili kong magulang kahit na paulit-ulit niya akong inaalipusta at tinatawag na mahirap at walang pinag-aralan. Tiniis ko ang lahat ng iyon sa loob ng 6 na taon. Inisip ko na baka balang araw ay makikita rin nila ang aking halaga bilang tao. Ngunit ang bawat sakripisyo ko ay tinapatan nila ng pagtataksil at matinding sutil. Ang bawat tulong ko ay itinuring nilang galing sa sarili nilang galing. Iminulat ko ang aking mga mata. Kinuha ko ang isang lighter mula sa mesa. Sa ilalim ng madilim na langit, sinindihan ko ang dulo ng aming larawan sa kasal. Dahan-dahan kong pinanood ang pagtupok ng apoy sa larawan, kasabay ng 6 na taon ng kasinungalingan, luha at maling akala. Nang malapit nang umabot ang apoy sa aking mga daliri, binitawan ko ang nasusunog na papel at hinayaang tangay ng hangin ang mga abo nito pababa sa lungsod. Wala na akong utang sa inyo, bulong ko. Nabayaran ko na ang buhay ng ama mo, Renzo. At ngayon oras na para bayaran mo ang bawat luhang sinayang ko sa pamilya mo. Samantala sa isang murang flight pabalik ng Maynila, mula sa Boracay, hindi mapakali si Renzo sa kaniyang upuan. Walang tigil ang kaniyang pag-dial sa numero ng kaniyang asawa. The number you dialed is no longer in service. Please check the number and dial again, paulit-ulit na tugon ng operator. Bakit ayaw sumagot ng babaeng iyan? Galit na bulong ni Renzo habang pinupukpok ang kaniyang cellphone. Nasaan ba siya? Kailangan ko siyang mahanap. Siya lang ang pwedeng makiusap kay Madam S. at sa Luz Viminda Holdings. Baka may kakilala siya roon mula sa mga nilalabhan niyang damit ng mga mayayaman. Sa tabi niya, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana si Bianca, halatang naiirita sa bawat galaw ni Renzo. Hindi na nito hinahawakan ang kaniyang kamay at ang distansyang namamagitan sa kanila ay tila ba mas malawak pa kaysa sa karagatan sa ibaba. Hindi alam ni Renzo na habang nagpapanik siya, lihim nang binubura ni Bianca ang lahat ng kaniyang mga larawan, kasama si Renzo sa kaniyang mga social media accounts. Pagod at balisa ang pamilya Villacorta nang makabalik sila sa Forbes Park mula sa paliparan. Ngunit sa halip na kapayapaan ng tahanan ang sumalubong sa kanila, isang puting papel na may selyo ng bangko ang nakadikit sa malaking bakal na pinto ng mansyon. Isang opisyal na foreclosure notice. Ang magandang tahanan na dating puno ng karangyaan ay tila biglang naging malamig at mapanglaw. Ang malaking kristal na chandelier sa sala na dati-rati ay manumanong nililinis ni Serena linggo-linggo ay madilim at ang dirty kitchen ay magulo dahil wala nang nag-aayos nito. Renzo, anak, ano ba ito? Bakit may ganito sa pinto natin? Hysterical na sigaw ni Doña Corazon. Halos himatayin habang itinuturo ang papel. Saan tayo titira kung kukunin ito ng bangko? Hindi ako pwedeng umalis dito. Mapapahiya ako sa mga kasamahan ko sa simbahan at sa mga kapitbahay natin. Mama, kumalma ka nga po muna, gagawa ako ng paraan. Galit na sagot ni Renzo habang mabilis na pinupunit ang papel upang hindi makita ng mga dumaara ang sasakyan. Pumasok sila sa loob ng bahay na puno ng tensyon. Kumuha siya ng isang basong whiskey upang kumalma, ngunit nanginginig pa rin ang kaniyang mga kamay. Naupo si Doña Corazon sa sofa at walang tigil sa pag-iyak habang sapu-sapo ang kaniyang dibdib, idinadaing ang kaniyang mataas na presyon. Sinasabi ko sa iyo, anak, kasalanan ito ng Serena na iyon. Mula nang iwan mo siya sa terminal, naging malas na ang buhay natin. Siya ang may dala ng sumpa sa pamilyang ito. Kung nandun siya, siguradong nagawan niya ito ng paraan. Siya ang laging nakikipag-usap sa mga bangko at nag-aayos ng mga papeles noon. Mama, huwag mo ngang banggitin ang pangalan ng babaeng iyon. Bulyaw ni Renzo, pilit na itinatago ang kaniyang sariling takot. Walang alam si Serena kundi maglaba at magluto. Nagkataon lang na sabay-sabay ang problema ng kumpanya ngayon. Hahanapin ko siya pagkatapos nito. Pipilitin ko siyang pumunta sa bangko upang magmakaawa.
Gagawin niya iyon dahil alam kong mahal niya ako at wala siyang matatakbuhan. Sa kabilang dako ng mansyon, pumasok si Bianca sa kaniyang silid at mabilis na nilock ang pinto. Ang kaniyang mukha na kanina lang ay mukhang nag-aalala sa harap ni Renzo ay biglang napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Inilabas niya ang kaniyang cellphone at tinawagan ng isang lihim na numero. Marcon, bulong ni Bianca nang sumagot ang kabilang linya. Nakaalis na kami sa Boracay. Nandito na kami sa Maynila. O kamusta, nakuha mo ba ang sinasabi mong pondo mula kay Renzo? Tanong ng lalaki sa kabilang linya na may kasamang tawa. Wala na, Marco. Bagsak na ang kumpanya ng tangang ito, inis na sagot ni Bianca. Binawi ng Luz Viminda Holdings ang garantiya nila. Kahit ang mansyon nila kukunin na ng bangko sa loob ng 2 araw, wala na akong mapapala sa lalaking ito. Pabigat lang siya. Ano kung ganoon, paano ang utang natin? Akala ko ba ay gagamitin mo siya para bayaran ang mga pinagkakautangan ko rito? Galit na tanong ni Marco. Huwag kang magpanik. May plano ako, bulong ni Bianca habang nakatingin sa labas ng bintana. May natitira pang 5 milyong piso sa emergency fund ng Villa Corta Construction. Iyon ang huling pera ng kumpanya na nakatabi para sa mga manggagawa. Alam ko ang password ng kaniyang online banking at nasa opisina niya ang security token. Kaya mo bang ilipat yan sa account natin? Madali lang yan. Tulog na tulog ang utak ni Renzo sa ngayon dahil sa problema ng kumpanya. Hindi niya mapapansin kapag nawala ang pera. Mayabang na sagot ni Bianca. Basta ihanda mo na ang sasakyan natin. Kapag nakuha ko na ang pera, aalis na ako rito at hinding-hindi na nila ako makikita muli. Ibinaba ni Bianca ang telepono at dahan-dahang lumabas ng silid. Nakita niyang abala pa rin si Renzo sa pakikipag-argumento kay Doña Corazon sa sala. Gamit ang kaniyang tahimik na mga hakbang pumasok si Bianca sa home office ni Renzo. Mabilis niyang binuksan ang drawer ng lamesa at nahanap ang maliit na itim na kahon na naglalaman ng security token para sa mga corporate transactions ng kumpanya. Binuksan niya ang laptop ni Renzo na alam niya ang password dahil madalas niya itong tulungan sa mga dokumento noon bilang sekretarya. Habang tinatype ang mga huling impormasyon para sa paglilipat ng 5 milyong piso patungo sa kaniyang lihim na account, nanginginig ang mga daliri ni Bianca sa pananabik at kasakiman. Isang pindot na lang at maiiwan niyang tuluyang walang-wala ang lalaking naniwala sa kaniyang mga huwad na pangako. Sa kabilang linya ng screen, lumitaw ang mensahe, transaction processing. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Dumating ang araw na pinakakatakutan ng pamilya Villacorta. Maaga pa lamang ang labas ng kanilang mansion sa Forbes Park ay napuno na ng mga sasakyan. Hindi ito ang mga marangyang kotse ng kanilang mga kasamahan sa negosyo, kundi ang mga sasakyan ng mga kinatawan ng bangko, mga sheriff ng korte, at isang malaking truck para sa paghakot ng mga kagamitan. Bumukas ang pinto ng mansyon na may kalabog at lumabas si Renzo, na gulo-gulo ang buhok, tila ilang araw nang hindi nakakatulog. Sa likod niya sumusunod si Doña Corazon na nakasuot pa rin ng kaniyang pambahay na duster, ngunit bakas ang matinding takot sa kaniyang namumutlang mukha. Sino kayo para pumasok dito nang walang pahintulot ko? Pasigaw na tanong ni Renzo, pilit na pinatatapang ang kaniyang boses, kahit nanginginig ang kaniyang mga kamay. Cardo Guardia. Bakit mo pinapasok ang mga taong ito? Sir Renzo, pasensya na po, kid. Sagot ng sheriff habang nagpapakita ng isang opisyal na dokumento. May hawak po kaming writ of possession at eviction order mula sa korte. Dahil nabigo kayong bayaran ang natitirang balanse ng mansyong ito sa loob ng 48 oras pagkatapos bawiin ng garantor ang kanilang suporta. Ang ari-ariang ito ay opisyal nang ibinalik sa pagmamay-ari ng bangko. Hindi maaari, sigaw ni Doña Corazon na sumingit sa harap ng sheriff. Hindi niyo ba kilala ang anak ko? Siya ang CEO ng Villa Corta Construction. Marami kaming pera. Isang tawag lang namin sa mga kaibigan naming politiko, masisira ang mga karera ninyo. Ma'am, kahit sino pa po ang tawagan ninyo, hindi na mababago ang utos ng korte. Malamig na tugon ng sheriff. At para sa inyong kaalaman, ang inyong kumpanya ay kasalukuyan na ring isinasailalim sa investigasyon para sa foreclosure. Kaya pakiusap po, lumabas na kayo ng kusa bago pa namin kayo piliting paalisin. Nagsimula nang pumasok ang mga tauhan ng bangko sa loob ng bahay. Isa-isang inilabas ang kanilang mga mamahaling muebles, mga mamahaling painting, at mga mamahaling kagamitan na binili ni Renzo
noong mga nakaraang taon. Aray ang puso ko, biglang sumigaw si Doña Corazon. Humawak siya sa kaniyang dibdib at dahan-dahan itong bumagsak sa damuhan. Renzo, ang presyon ko, pinapatay ako ng mga taong ito. Patatawarin ka ba ng Diyos sa ginagawa niyo sa akin? Karaniwan kapag ginagawa ito ni Doña Corazon agad, na nagpapanik si Serena nagpapakulo ng tubig at naghahanda ng gamot habang umiiyak sa pag-aalala. Ngunit ngayon, ang mga sheriff at mga tauhan ng bangko ay lampas titig lang sa kanya. Sanay na sila sa mga ganitong eksena ng mga mayayamang pinalaya sa kanilang mga bahay. Mama, tumayo ka nga riyan, huwag mo kaming ipahiya. Bulong ni Renzo na lalong nagpanik. Tumingin siya sa paligid. Nasaan ba si Bianca? Bakit wala siya rito para tulungan ka? Mabilis na tumakbo si Renzo, pabalik sa loob ng mansyon, upang hanapin si Bianca sa kaniyang silid. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nanlalamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Ang mga cabinet ay bukas at walang laman. Ang mga mamahaling damit na binili niya para kay Bianca ay wala na roon. Kahit ang maliit na alahas na itinabi ng kaniyang ina sa drawer ay naglaho na rin. Tinawagan niya ang numero ni Bianca, ngunit paulit-ulit lang na sinasabi ng operator na hindi ito maabot. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Renzo ang isang matinding malamig na katotohanan. Iniwan na siya ng babaeng ipinalit niya kay Serena, dala ang lahat ng kagamitang kaya nitong bitbitin. Pilit na kinaladkad ng mga opisyal si Renzo at ang kaniyang ina palabas ng gate. Doon sa gilid ng sementadong kalsada ng Forbes Park, nakasalansan ang kanilang mga gamit. Ang mga mararangyang kapitbahay na dati-rati ay bumabati sa kanila ay nagmamasid lamang mula sa likod ng kanilang mga gate nagbubulungan at tila ba nanonood ng isang libreng palabas. Ang matinding kahihiyan na kailanman ay hindi nila naisip na mararanasan ay narito na ngayon, nakasampal sa kanilang mga mukha sa ilalim ng mainit na sikat ng araw habang nakaupo si Doña Corazon. Sa ibabaw ng isang karton ng kanilang mga damit, isang mamahaling itim na sasakyan, isang makintab na bulletproof Mercedes-Benz, ang dahan-dahan at tahimik na dumaan sa tapat ng kanilang nakatambak na gamit. Napakabagal ang takbo nito, tila ba sadyang pinagmamasdan ang kanilang sinapit. Tumigil ang sasakyan sa harap mismo ni Renzo. Dahan-dahang bumaba ang maitim na salamin ng backseat. Nanlaki ang mga mata ni Renzo. Doon sa loob ng malamig na air-conditioned na sasakyan, nakaupo si Serena. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na kulay beige, ang kaniyang buhok ay maayos na nakastyle at may suot siyang simpleng ngunit napakamahaling hikaw na diamante. Ang kaniyang mukha ay walang kahit anong bakas ng galit o puot. Tanging purong kawalang bahala lamang ang makikita sa kaniyang mga mata. Walang sinabi si Serena. Hindi niya kinutya si Renzo, hindi niya sinigawan si Doña Corazon. Tumingin lang siya sa kanila sa loob ng 5 segundo bago muling dahan-dahang itinaas ang salamin ng kotse. Mabilis na umandar ang sasakyan palayo, iniwan silang muli sa gitna ng alikabok ng Forbes Park. Renzo? Nanginginig na tawag ni Doña Corazon, na biglang nakatayo mula sa kaniyang kinauupuan. Ang kaniyang mukha ay puno ng matinding sindak. Ang sasakyang iyon, nakita mo ba ang gintong logo sa gilid ng pinto? Opo mama, sagot ni Renzo, na hindi pa rin makapaniwala sa nakita. Iyon ang logo ng Luz Viminda Holdings. Hi! Hindi maaari. Sigaw ni Doña Corazon habang hawak ang kaniyang ulo. Bakit si Serena ang nasa loob ng sasakyan ng Luz Viminda? Bakit siya naroroon? Renzo, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang babaeng pinakasalan mo? Maliit, mainit at maingay. Iyan ang bagong tirahan ni Renzo at Doña Corazon, isang masikip na kwarto sa isang lumang boarding house sa Sampaloc, Maynila. Malayong layo ito sa malawak, tahimik at malamig na mansyon sa Forbes Park na kanilang nakasanayan. Sa labas ng bintana, maririnig ang walang tigil na ingay ng mga tricycle at ang sigawan ng mga kapitbahay. Nakaupo si Doña Corazon sa tabi ng isang maliit na bentilador, walang tigil sa pagbuhos ng kanyang mga luha habang nakatitig sa kanyang mga kamay na wala ng kahit isang pirasong alahas. Lahat ng kanyang natitirang ginto at diamante ay pinilit niyang ibenta nung isang araw para lang may pambayad sila sa advance na renta at pagkain.
Renzo anak, hindi ko na kaya rito in hikbi ng matanda. Ang init ang dumi at ang masakit pa tinakbuhan tayo ni Bianca. Ang babaeng yon, ninakaw ang natitira kong pera. Sabi ko sa'yo, masama ang ugali ng babaeng iyan. Hindi sumagot si Renzo. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kutsyon, nakatitig sa sahig habang hawak ang kaniyang selpon. Kanina pa siya tinatawagan ng kaniyang kumpanya o ang natitirang bahagi nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Nestor, ang kaniyang Chief Financial Officer. Baka sa mukha ni Nestor ang matinding pagod at kawalan ng pag-asa. May hawak siyang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Sir Renzo, mahinang simula ni Nestor. Nakausap ko po ang mga abogado ng bangko. May masama po akong balita. Ano pa ba ang masamang balita, Nestor? Wala na kaming bahay, wala na kaming pera. Sigaw ni Renzo na tila malapit ng mabaliw. Lahat po ng utang ng Villa Corta Construction, mula sa mga pautang sa bangko hanggang sa mga hindi nabayarang supplier, ay binili na po ng isang kumpanya. Paliwanag ni Nestor habang inilalatag ang mga papel sa mesa. Ang Luz Viminda Holdings po, sila na ngayon ang nagmamay-ari ng lahat ng inyong mga utang. Nanlaki ang mga mata ni Renzo. Ang Luz Viminda, bakit nila bibilhin ang mga utang ko? Hindi ba't sila ang nag-pull out ng garantiya? Opo sir, ngunit ayon sa ulat may bagong chairperson po, ang Luz Viminda Holdings. Isang misteryosong babae na tinatawag nilang Madam S. Siya po ang nag-utos na bilhin ang lahat ng utang ninyo. At ngayon naghain na po sila ng kaso ng estafa at paglabag sa bouncing checks law laban sa inyo dahil sa mga tseke nating tumalbog. Kung hindi po natin sila makakausap para sa isang debt restructuring bukas na bukas din, ay maglalabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa inyo. Nanginig si Renzo. Ang takot na kaniyang naramdaman ay mas matindi kaysa noong pinalaya sila sa Forbes Park. Ang kulungan, ang pinakamalaking kahihiyan na hindi niya kayang harapin. Si Madams, bulong ni Renzo. Kailangan ko siyang makita. Siya lang ang tanging pag-asa ko, pero bakit niya ginagawa ito sa akin? Renzo, singit ni Doña Corazon na lumapit sa kaniyang anak habang nanginginig ang mga kamay. Naaalala mo ba ang nakita natin kahapon? Si Serena, nasa loob ng sasakyan ng Luz Viminda Holdings. Baka naman may ugnayan siya ron. Mama, nagpapatawa ka ba? Galit na sagot ni Renzo. Si Serena isang katulong sa kumpanyang iyon. O baka naman nakikain lang doon. Dahil naglalaba siya para sa isa sa mga executive ng Luz Viminda. Imposibleng may kapangyarihan ang babaeng iyon. Huwag mo nang isipin si Serena. Ang kailangan kong mahanap ay si Madam S. Kinuha ni Renzo ang kaniyang lumang suit jacket. Hindi na ito plansado at may kaunting lukot, ngunit wala na siyang ibang magagamit. Mabilis siya na umalis patungo sa naglalakihang gusali ng Luz Viminda Holdings sa Bonifacio Global City. Pagdating niya sa marangya at napakalawak na lobby ng gusali, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ang marangyang disenyo ng paligid. Humakbang si Renzo patungo sa reception desk, ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng dalawang matatangkad na gwardiya. Pasensya na po sir, bawal po kayong pumasok ng walang appointment. Malamig na sabi ng gwardiya habang pinagmamasdan ang lukot na suit at medyo maduming sapatos ni Renzo. Sino po sila at ano pong pakay nila? Tanong ng receptionist, na may halong pag-aalinlangan sa kaniyang boses. Ako si Renzo Villacorta, CEO ng Villacorta Construction. Mataas na boses na pakilala ni Renzo. Kailangan kong makita si Madam S. Sabihin mo sa kanya, nandito ang taong hawak niya ang utang. Kailangan ko siyang makausap kahit 5 minuto lang. Nagbulungan ang ilang mga empleyado na dumadaan sa lobby. Ang pangalang Villacorta ay kilala na ngayon sa balita bilang isang kumpanyang bumagsak at nag-file ng bangkarota. Sir, wala po sa listahan ng mga bisita ni Madam S ang inyong pangalan. Magalang ngunit matigas na sagot ng receptionist. At kasalukuyan po siyang abala sa paghahanda para sa kaniyang formal na pagpapakilala bukas. Pakiusap po, lumabas na kayo kung ayaw ninyong tawagin namin ang mga pulis. Hindi ako aalis. Sigaw ni Renzo na nagsisimula ng magmakaawa habang pilit na kumakapit sa lamesa. Kailangan ko siyang makita. Buhay ko ang nakataya rito. Sino ba talaga si Madam S? Bakit ayaw niya akong harapin? Pilit na hinawakan ng 2 gwardiya ang mga braso ni Renzo upang kaladkarin siya palabas ng lobby.
Nagpupumigla si Renzo, nawawalan na ng natitirang dignidad sa harap ng maraming tao. Bitawan niyo ako, sino si Madam S. Sabihin niyo sa kanya magbabayad ako. Sigaw pa rin ni Renzo. Bitawan niyo siya, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig mula sa gilid ng executive elevator. Natahimik ang buong lobby, lumingon si Renzo at nakita ang isang lalaking nakasuit na may hawak na gintong envelope, si Attorney Santos. Lumapit si Attorney Santos kay Renzo, pinagmasdan ang kaniyang kawawang kalagayan nang walang kahit anong emosyon sa kaniyang mukha. Kinuha ng abogado ang gintong envelope at inabot ito kay Renzo. Mr. Villacorta, formal na wika ni Attorney Santos. Ipinapahatid po ito ni Madam S. Nanginginig na kinuha ni Renzo ang envelope at binuksan ito. Sa loob ay may isang marangyang imbitasyon para sa Luz Viminda Holdings Welcoming Gala na gaganapin bukas ng gabi sa isang sikat na 5 bituing hotel. Sinabi po ni Madam S. Ibibigay niya sa inyo ang 5 minutong hinihingi ninyo sa mismong gabi ng kaniyang pagpapakilala sa publiko, patuloy ni Attorney Santos. Ngunit pakiusap, Mr. Villacorta. Siguraduhin mong nakasuot ka ng maayos na terno. Ayaw ni Madam S ng mga taong mukhang dugyot sa kaniyang pagtitipon. Ibinaba ni Attorney Santos ang kaniyang salamin at tumalikod, iniwan si Renzo na nakatayo sa gitna ng lobby habang mahigpit na hawak ang gintong imbitasyon. Ang kaniyang puso ay napuno ng pinaghalong takot at pag-asa. Hindi alam na ang kaniyang pagpunta sa pagtitipon na iyon ang magiging pinakamatinding gabi ng kaniyang buong buhay. Ang malaking ballroom ng Shangri-La Fort sa Bonifacio Global City ay puno ng karangyaan. Kumukutitap ang naglalakihang kristal na chandelier, habang ang tugtog ng biolin ay marahang humahalo sa tawa at huntahan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, mga senador, mga bilyonaryo at mga kilalang muka sa haute couture. Sa gitna ng marangyang pagtitipon, mukhang ligaw si Renzo. Suot niya ang kaniyang pinakamahusay na natitirang suit, ngunit dahil sa stress at kawalan ng tulog sa mga nakalipas na araw, lumaylay ang tela nito sa kaniyang bumagsak na balikat. Mahigpit niyang hawak ang kaniyang baso ng champagne habang pasimple niyang pinupunasan ng pawis sa kaniyang leeg gamit ang isang panyo. Bawat segundong lumilipas ay parang parusa. Hinahanap ng kaniyang mga mata si Madam S. Naisip niya kapag nakaharap niya ang bagong pinuno ng Luz Viminda Holdings, luluhod siya kung kinakailangan. Gagawin niya ang lahat upang maisalba ang kaniyang kumpanya at ang kaniyang pangalan mula sa tuluyang pagkakalubog sa putik ng kahihiyan. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom at isang solong maliwanag na spotlight ang tumama sa gitna ng engrandeng entablado. Umakyat ang host at hinawakan ang mikropono na may kasamang malawak na ngiti. Magandang gabi mga hiyas ng ating lipunan, panimula ng host. Ngayong gabi mayroon tayong napakahalagang okasyon. Matapos ang maraming taon ng paghihintay, sa wakas, ay formal na nating ipapakilala ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong Don Tomas Alonzo, ang bagong chairperson at chief executive officer ng Luz Viminda Holdings, isang babaeng piniling mamuhay ng tahimik, ngunit ngayon ay narito na upang pamunuan ang pinakamalaking imperyo sa ating bansa. Ladies and gentlemen, let us all welcome Madam Serena Alonzo Villacorta. Narinig ni Renzo ang pangalan, ngunit hindi agad nag-sink in sa kaniyang utak ang huling bahagi nito. Alonzo Villacorta. Bakit may Villacorta? Baka nagkataon lang o baka nagkakamali lang siya ng rinig. Kasabay ng malakas na palakpakan, dahan-dahan na nagbukas ang pinto sa likod ng entablado. Isang babae ang lumakad ng may buong grasya at awtoridad. Nakasuot siya ng isang marangyang asul na modernong Filipiniana gown na may borda ng mga gintong sinulid. At ang kaniyang leeg ay pinalamutian ng diamanting kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang kaniyang buhok ay maayos na naka-updo, inilalantad ang kaniyang maganda at walang kapintasang mukha. Nabitawan ni Renzo ang kaniyang baso ng champagne. Bumasag ito sa makintab na sahig, ngunit walang nakapansin dahil sa ingay ng palakpakan. Nanigas ang kaniyang buong katawan. Ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Serena, bulong ni Renzo, habang dahan-dahang nangihina ang kaniyang mga tuhod. Ang babaeng nasa entablado, ang tinatawag nilang Madam S, ang makapangyarihang pinuno ng Luz Viminda Holdings, na may hawak ng kaniyang buhay, ay walang iba kundi si Serena.
Ang asawa niyang binaliwala niya sa loob ng 6 na taon. Ang babaeng itinuring niyang katulong at walang kwenta. Ang babaeng iniwan niya sa madumi at maingay na terminal ng Pasay habang umuulan upang sumama sa kanyang sekretarya. Tumingin si Serena sa karamihan ng mga tao at sa isang saglit nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa mga mata ni Serena, tanging ang pamilyar na lamig at kawalang bahala na nakita ni Renzo sa Forbes Park noong araw ng eviction. Matapos ang kaniyang maikling talumpati, na sinalubong ng masigabong palakpakan, bumaba si Serena sa entablado pinalilibutan ng kaniyang mga personal bodyguards. Sinubukan ni Renzo na sumugod ngunit agad siyang hinarang ng mga ito. Serena, Serena, ako ito si Renzo. Sigaw ni Renzo desperado at pilit na inaabot ang kaniyang kamay. Serena, kailangan nating mag-usap. Bahagyang huminto si Serena. Itinaas niya ang kaniyang kamay upang hilingin sa mga bodyguard na lumayo ng kaunti. Humarap siya kay Renzo sa isang mas pribadong sulok ng ballroom. Binigyan kita ng 5 minuto, Renzo. Malamig na wika ni Serena, ang kaniyang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat na tila ba isang bundok na nagbabadya ng pagguho. Magsalita ka na. Serena, bakit? Pabulong na tanong ni Renzo habang dahan-dahang lumuluhod sa kaniyang tapat sa harap ng ilang mga bisitang nakatingin na sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang na ikaw si Madam S, hinding-hindi ko gagawin ang mga bagay na iyon. Hinding-hindi kita iiwan sa Pasay. Mamahalin kita, Serena. Magiging mabuting asawa ako sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serena. Mamahalin mo ako, Renzo? O mamahalin mo ang aking bilyon-bilyong piso? Sa loob ng 6 na taon, ibinigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking oras, at ang aking buong pagkatao nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ang tanging nakita mo lang ay ang aking luma at kupas na damit. Patawarin mo ako, Serena. Pakiusap. Umiiyak na pakiusap ni Renzo. Hinawakan ang laylayan ng kaniyang gown, ngunit marahan itong hinila palayo ni Serena. Nalulubog na ang kumpanya ko. Kukunin na rin ng bangko ang lahat sa amin. Ipakukulong ako ng mga supplier ko, isalba mo ako, Serena, para sa pagmamahalan natin nun. Tiningnan siya ni Serena mula sa kaniyang marangyang katayuan. Ang tingin niya kay Renzo ay hindi tingin ng isang galit na kaaway, kundi ng isang taong nakatingin sa isang estranghero na wala ng anumang halaga sa kaniyang buhay. Wala na tayong noon, Renzo. Pinirmahan ko na ang mga papeles ng annulment na ikaw mismo ang nag-abot sa akin sa putikan ng Pasay Terminal. Seryosong pahayag ni Serena. At huwag mong isipin na ako ang nagpabagsak sa iyo. Hindi kita ginawang mahirap, Renzo. Binawi ko lang ang lahat ng mga bagay na kailanman ay hindi naman talaga naging sayo. Basang-basa ng pawis at ulan si Renzo nang sumakay siya sa isang lumang jeepney patungong Sampaloc. Habang umaandar ang jeepney, pinagmamasdan niya ang kaniyang sarili sa salamin. Ang dating sikat na CEO na kinatatakutan at iginagalang sa industriya ng construction ay mukha na ngayong pulubi na nakikipagsiksikan sa mga ordinaryong manggagawa. Ang marangyang ilaw ng Bonifacio Global City ay dahan-dahang napalitan ng madidilim, mababaho at masisikip na eskinita ng Sampaloc. Pagpasok niya sa maliit na kwarto ng boarding house, agad siyang sinalubong ni Doña Corazon na hindi mapakali. Renzo, anak. Patakbong lumapit ang matanda. Hawak ang mga kamay ng kaniyang anak. Ano, nakausap mo ba si Madam S? Iniligtas ba niya ang kumpanya natin? Makakabalik na ba tayo sa mansyon sa Forbes Park? Hindi makatingin si Renzo sa kaniyang ina. Bagsak ang kaniyang ulo habang dahan-dahang nauupo sa gilid ng manipis na higaan. Renzo, magsalita ka, kinakabahan ako sa iyo. Sigaw ni Doña Corazon na nagsisimula ng umiyak. Si Serena! Mahinang bulong ni Renzo. Anong si Serena? Huwag mo ngang banggitin ang babaeng iyan ngayon. Ang tinatanong ko ay si Madam S. Si Serena? Si Serena, si Madam S, Mama. Pasigaw na sagot ni Renzo, hindi na napigilan ang kaniyang emosyon. Ang mga luha ng matinding pagsisisi at takot ay nagsimula ng dumaloy sa kaniyang mga pisngi. Ang asawang itinaboy natin, ang babaeng iniwan ko sa terminal ng Pasay. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alonzo. Siya ang may-ari ng Luz Viminda Holdings. Natahimik ang buong kwarto
Ang taming maririnig lang ay ang mahinang tunog ng lumang bentilador. Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon dahan-dahang napahawak sa kaniyang ulo habang umaatras. Hindi maaari, nautal na sabi ng matanda. Si Serena ang mahirap na babaeng iyon, ang walang kwentang asawa na palagi nating sinisigawan. Siya si Madam S. Opo, Mama Sia ang nagpupondo sa kumpanya ko sa loob ng 3 taon nang hindi ko alam. Lahat ng kontrata ko galing sa kanya. At ngayon, binawi niya ang lahat dahil sa ginawa natin sa kanya. Umiiyak na, sabi ni Renzo. Napaupo sa sahig si Doña Corazon, dahan-dahang nawalan ng lakas. Ang kaniyang mukha ay napuno ng matinding panghihinayang. Diyos ko, anong ginawa natin? Tinapon natin ang ginto para sa isang pirasong tanso. Bago pa man sila makabawi sa matinding gulat, tumunog ang telepono ni Renzo. Numero ito ni Nestor. Hello, Nestor. Sagot ni Renzo pilit na pinatitigas ang kaniyang boses. May magandang balita ba? Sir Renzo, nangangatog ang boses ni Nestor sa kabilang linya. May masama pa po tayong nadiskubre sa pagsusuri ng ating accounting system kanina. Ano na naman? Ang huling 5 milyong piso sa ating emergency fund, yung pondo na nakalaan, para sa sahod ng mga manggagawa na nakatabi sa bangko, ay tuluyan nang nawala noong araw ng eviction. Napatayo si Renzo. Paano nawala? Isang malaking krimen yan, sino ang kumuha? Ayon po sa electronic records ng bangko, inilipat po ang pera online, gamit ang inyong personal security token at password. Inilipat po ito sa isang pribadong account sa ilalim ng pangalang Marco Serrano. Serrano, napatigil si Renzo. Sino si Marco Serrano? Siya po ang legal na asawa ni Bianca Serrano, sir. Malungkot na sagot ni Nestor. Nalaman po namin sa investigasyon na matagal ng kasal si Bianca. Ginamit ka lang niya para makakuha ng pera para mabayaran ang malalaking utang ng kaniyang asawa sa sugal. Nabitawan ni Renzo ang kaniyang cellphone sa higaan. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa saksak ng patalim. Si Bianca ang babaeng inakala niyang nagmamahal sa kanya, ang babaeng ipinalit niya kay Serena, ay matagal na palang may asawa at ginamit lang siya bilang gatasan. Ninakaw pa nito ang huling pera ng kumpanya na para sana sa mga mahihirap na manggagawa. Sir Renzo, nandyan pa po ba kayo? Tawag ni Nestor mula sa telepono. Mabilis na kinuha muli ni Renzo ang cellphone. Nasaan sila ngayon, Nestor? Kailangan nating tumawag ng pulis. Kailangan kong makuha ang pera na yan. Huli na po, sir. Pero may nangyari pong hindi natin inaasahan, patuloy ni Nestor. Dahil sa utos ni Madam Serena na bantayan ang lahat ng transaksyon ng ating kumpanya, nadetect ng legal team ng Luz Viminda Holdings ang kahina-hina ng transfer. Agad po silang nakipag-ugnayan sa PNP Aviation Security Group. Hinunang po si Bianca at ang kanyang asawang si Marco sa main terminal 3 kanilang gabi, habang sinusubukang sumakay ng flight patungong Singapore. Nahuli sila. May kaunting pag-asa sa boses ni Renzo. Makukuha ba natin ang pera? Opo, nahuli sila at nasa kulungan na po ngayon. Ngunit ang pera, dahil hawak na ng Luz Viminda ang ating mga utang at may utos ng korte ang 5 milyong piso, ay automatikong kinuha ng Luz Viminda bilang bahagi ng pambayad sa ating utang. Wala pong mapupunta sa atin, sir. Nanghina ang buong katawan ni Renzo. Napatingin siya sa kaniyang ina na nakahiga na ngayon sa sahig, habang umiiyak ng walang tunog. At sir, dagdag pa ni Nestor, nasa labas na po ng opisina natin ang mga manggagawa. Nagpoprotesta po sila dahil hindi sila nailigtas ng emergency fund at wala silang sahod. Bukas po sasamahan sila ng mga abogado ng gobyerno para magsampa ng kaso laban sa inyo. Sir, kailangan niyo na po magtago. Ibinaba ni Renzo ang telepono. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa madilim na kalsada ng Sampaloc. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lamig ng kaniyang bukas, isang bukas na walang pera, walang kaibigan, walang tahanan, at ang naghihintay na rehas ng kulungan dahil sa kaniyang sariling kasakiman. Bumubuhos ang napakalakas na ulan sa Bonifacio Global City. Ang dambuhalang salamin na gusali ng Luz Viminda Holdings ay tila isang matayog na kuta kumikinang sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila. Sa labas ng gate sa gilid ng basang semento, nakaluhod si Renzo. Basang-basa ang kaniyang buong katawan, dumadaloy ang malamig na patak ng ulan sa kaniyang mukha, humahalo sa kaniyang mga luha. Ang kaniyang luma at lukot na suit
ay nakadikit na sa kaniyang balat at ang kaniyang mga sapatos ay puno ng putik. Wala na siyang pakialam kung pinagmamasdan siya ng mga empleyadong lumalabas-masok sa gusali. Wala na siyang pakialam sa kaniyang natitirang kahihiyan. Sa labas ng gusali, alam niyang naghihintay ang mga pulis at ang mga galit na manggagawa na naghahanap sa kanya upang panagutin siya sa kaniyang mga utang at talbog na tseke. Ang tanging ligtas na lugar para sa kanya ay ang tapat ng kumpanya ng kaniyang dating asawa. Sa loob ng lobby, pinagmamasdan siya ng mga gwardiya ng may pag-aalala at pandidiri. Walang sino man ang nais lumapit sa kanya. Para siyang isang pulubi na ligaw sa gitna ng karangyaan ng lungsod. Samantala sa ika-40 palapag, nakatayo ako sa harap ng malaking glass wall ng aking opisina. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang maliit na figura ng lalaking nakaluhod sa ibaba sa ilalim ng bagsak ng ulan. Pumasok si Attorney Santos, hawak ang ilang mga dokumento. Madam Serena, nasa ibaba pa rin po si Renzo Villacorta. Halos 2 oras na po siyang nakaluhod doon sa ilalim ng ulan. Tatawag na po ba ako ng mga pulis upang paalisin siya? Huminga ako ng malalim. Ang kape sa aking tasa ay unti-unti nang lumalamig katulad ng aking puso para sa lalaking nasa ibaba. Sa nakalipas na 6 na taon, bawat gabi ay naghihintay ako sa kanya na umuwi naghahanda ng pagkain, ngunit madalas ay hindi siya dumadating dahil kasama niya ang kaniyang mga kaibigan at iba pang babae. Ngayong gabi siya naman ang naghihintay sa akin sa ilalim ng ulan. Huwag, attorney. Sabi ko nang hindi humaharap sa kanya. Papasukin mo siya. Dalhin mo siya rito sa aking opisina. Tapusin na natin ito ngayong gabi. Ngunit madam, basang-basa po siya. Hayaan mo siya. Gusto kong makita niya ang kanyang sarili sa salamin ng opisinang ito. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Renzo, pinalilibutan ng 2 gwardiya. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang bakas at putik sa mamahaling puting marmol na sahig. Nanghina siya nang makita ako at agad na bumagsak sa kaniyang mga tuhod sa harap ng aking mesa. Serena to? Hikbi ni Renzo, nangangatog ang buong katawan sa lamig. Pakiusap, patawarin mo ako. Iatras mo ang mga kaso laban sa akin. Hindi ko kayang makulong si Rina. Ang mama ko may sakit siya. Walang mag-aalaga sa kanya kung mawawala ako. Nanatili akong nakaupo sa aking marangyang swivel chair. Nakapatong ang aking mga siko sa mesa habang pinagmamasdan siya. Ang lalaking dating napakayabang, ang lalaking sumisigaw sa akin sa harap ng maraming tao sa Pasay Terminal ay mukha na ngayong basang sisiw na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Tumayo ka riyan, Renzo. Huwag mo akong dumihaan ng luha mo, malamig kong utos. Pilit na tumayo si Renzo, ngunit nanatili siyang nakayuko, hindi makatingin ng direkta sa aking mga mata. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Serena? Tanong niya, may halong hinanakit sa kaniyang boses. Minahal naman kita, di ba? Oo, nagkamali ako kay Bianca. Pero tao lang ako. Natukso ako dahil naniwala ako na wala kang pakialam sa akin, na wala kang ambag sa buhay ko. Kung sinabi mo lang sa akin ang katotohanan, mula pa nung una, hindi sana tayo umabot sa ganito. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Lumakad ako patungo sa kanya, huminto ng may 2 dipa ang distansya upang hindi mabasa ang aking kasuotan. May suot akong mamahaling perlas sa aking leeg, napakalayo sa simpleng singsing na pilak na itinapon ko sa basurahan ng terminal ng bus. Kung sinabi ko sa iyo ang katotohanan. Ulit ko sa kaniyang sinabi, may kasamang mahinang tawa na puno ng pait. Ibig mong sabihin, kailangan ko munang maging bilyonaryo para irespeto mo ako bilang asawa. Kailangan ko munang magkaroon ng ganitong kapangyarihan para hindi mo ako itapon sa terminal ng Pasay na parang basura. Napayuko si Renzo, walang maisagot. Sa loob ng 6 na taon. Renzo, binigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Patuloy ko habang nakatitig sa kaniyang nanginginig na mukha. Noong nalulubog ang kumpanya mo, sino ang nagbenta ng mga alahas para may pampasweldo ka? Noong tinatanggihan ka ng mga bangko, sino ang lihim na pumirma bilang guarantor upang aprubahan ang credit lines mo? Noong magkaroon ng stroke ang ina mo, sino ang nagpuyat sa ospital? Habang ikaw ay kasama ang iba't ibang babae sa mga bar. Serena, hindi ko alam, bulong niya. Dahil ayaw mong malaman, mariing sagot ko.
Masyado kang bulag sa sarili mong kayabangan. Inakala mo na ang bawat tagumpay mo ay dahil sa talino mo. Inisip mo na ikaw ang nag-iisang hari habang ako ay isang pabigat lamang. Iniligtas kita, Renzo. Iniligtas kita ng daan-daang beses mula sa mga pagkakamali mo nang hindi mo nalalaman. Ngunit ang kailangan mo lang gawin upang sirain ang lahat ng iyon ay ang patunayan ng iyong kawalang hiyaan sa aking pagkatao ng isang beses lang. At ginawa mo iyon ng buong buo sa Pasay. Humagulgol si Renzo, tuluyang nawalan ng lakas at napaupo sa marmol na sahig. Ang katotohanan ay mas matindi pa sa anumang parusa. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na muntik nang bumagsak ang kaniyang kumpanya, ngunit palaging may himala na dumarating. Ngayon alam na niya na ang himalang iyon ay si Serena, ang babaeng kanyang itinapon. Iatras mo ang kaso, Serena. Pakiusap. Pabulong na pakiusap niya nakatingala sa akin ng may basang mga mata. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Maging katulong mo man ako, tatanggapin ko. Huwag mo lang akong ipakulong. Bago ko pa masagot ang kanyang pakiusap, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Attorney Santos kasunod ang 2 opisyal ng pulisya na nakauniforme. Madam Serena, formal na wika ng isang pulis. Narito po kami upang isakatuparan ng warrant of arrest laban kay Mr. Renzo Villacorta para sa kasong syndicated estafa at paglabag sa batas pambansa. Bilang 22 o bouncing checks. Napatingin si Renzo sa mga pulis ng may matinding takot. Serena, pakiusap. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Walang kahit isang emosyon ang natitira sa aking puso. Ang pag-ibig ko sa kanya ay matagal nang namatay sa terminal ng Pasay, at ang huling patak ng aking awa ay natuyo na rin ngayong gabi. Attorney Santos, tawag ko habang tumatalikod patungo sa aking lamesa. Ibigay mo sa kanila ang lahat ng ebidensya na hawak natin. Tulungan mo ang mga manggagawa na makuha ang kanilang nararapat na hustisya laban sa kanya. Masusunod po, madam, sagot ng abogado. Lumapit ang mga pulis kay Renzo. Narinig ko ang tunog ng kadena ng posas habang inilalagay ito sa kaniyang mga kamay. Walang nagawa si Renzo kundi ang sumama ng walang laban. Ang kaniyang mga balikat ay tuluyang bumagsak at ang kaniyang mga hakbang ay mabibigat habang inilalabas siya ng aking opisina. Bago siya tuluyang makalabas sa pinto, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ngunit hindi ko na siya tiningnan. Pinagmasdan ko muli ang ulan sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim, ngunit alam ko na pagkatapos ng bagyong ito, ang susunod na umaga ay magiging maliwanag at payapa para sa aking bagong simula. Sumikat ang araw ng napakaliwanag sa lalawigan ng Bulacan. Malayo sa maingay at mausok na mga lansangan ng Maynila, ang Alonzo Legacy Village ay nakatayo ngayon bilang isang bagong simula para sa daan-daang pamilya. Ito ang proyektong pabahay na itinayo ng Luz Viminda Holdings para sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa nagdaang malalakas na bagyo. Ang mga kulay puti at asul na maliliit na bahay ay nakalinya ng maayos na papaligiran ng mga luntiang puno at nagtatawa ng mga bata. Nakatayo ako sa gitna ng entablado para sa ribbon-cutting ceremony. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa at maong walang mamahaling alahas, maliban sa isang maliit na relo ng aking ama. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay mas mayaman ako kaysa noong nakasuot ako ng diamante sa BGC Gala. Isang maliit na batang babae ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang bungkos ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin. Salamat po, Ate Serena, masayang sabi ng bata sabay ngiti ng napakatamis. May sarili na po kaming kwarto ni Bunso, hindi na po kami mababasa ng ulan. Yumuko ako at niyakap ang bata. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Ang luhang ito ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kapayapaan na matagal nang nawala sa akin. Sa loob ng 6 na taon, inilaan ko ang aking yaman upang itaguyod ang isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ngayon alam ko na kung saan talaga dapat ilaan ang biyaya ng aking ama sa mga taong marunong magpasalamat. Walang anuman, anak, bulong ko sa bata. Ingatan ninyo ang bago ninyong tahanan. Madam Serena, lumapit si Attorney Santos na may banayad ng ngiti sa kaniyang mukha. Napakaganda ng kinalabasan ng proyekto. Sigurado akong napakasaya ni Don Tomas sa langit habang pinapanood kayo. Salamat, Attorney. Pakiramdam ko ay ngayon lang ako nakahinga ng maluwag.
Sagot ko habang pinagmamasdan ang mga pamilyang masayang nag-aayos ng kanilang mga bagong bahay. Kumusta naman ang takbo ng mga kaso sa Maynila? Bahagyang seryosong tumango si Attorney Santos. Kasalukuyan na pong isinasagawa ang investigasyon laban kay Renzo Villacorta at mas lumala pa po ang kaniyang sitwasyon. Paano? Sa pagsusuri ng NBI sa mga dokumento ng kumpanya, nadiskubre na hindi lang pala bouncing checks at estafa ang kaniyang kinakaharap. May mga illegal na transaksyon at tax evasion scheme na nakapangalan sa kanya. Lumalabas na bago tumakas si Bianca Serrano, pinapirma niya si Renzo sa mga huwad na kontrata at mga illegal na dokumento na si Bianca mismo ang nag-set up. Dahil ulong-ulo si Renzo sa kanya, pinirmahan niya ang lahat ng hindi binabasa. Napailing ako. Si Renzo na palaging nagmamayabang na siya ay isang matalinong CEO ay naging biktima ng kaniyang sariling katangahan at ng babaeng inakala niyang kaniyang magiging bagong swerte. Samantala sa loob ng malamig at madilim na selda sa Manila City Jail, nakaupo si Renzo sa sahig. Suot niya ang kulay dilaw na t-shirt ng mga preso. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo, ang kaniyang mukha ay payat at maputla, at ang kaniyang mga mata ay wala ng kahit anong buhay. Villacorta, may bisita ka. Sigaw ng isang bantay gibil. Dahan-dahang tumayo si Renzo at lumakad patungo sa bisitahan. Doon sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang kaniyang ina na si Doña Corazon. Sobrang tanda na ng hitsura ng matanda ngayon. Ang kaniyang buhok ay puro puti na nakasuot siya ng lumang duster at nanginginig ang kaniyang mga kamay habang hawak ang telepono. Renzo, anak. Hikbi ni Doña Corazon sa kabilang linya. Ano ang sabi ng abogado? Makakalabas ka ba? Hindi ko na kaya sa boarding house, anak. Ang sasama ng tingin ng mga tao sa akin doon dahil sa mga balita tungkol sa atin. Mama, nanginginig din ang boses ni Renzo. Walang abogado na gustong tumanggap sa kaso ko ng libre. At ang piyansa ko, napakalaki. Hindi natin kayang bayaran kahit ibenta natin ang lahat. Diyos ko, paano na tayong hagulgol ng matanda? Sana ay hindi natin ginawa iyon kay Serena. Kung hindi natin siya itinaboy, hindi tayo magkakaganito. Narinig ni Renzo ang pangalan ni Serena at muli niyang naramdaman ang matinding pagsisisi na tila ba isang lason na unti-unting pumapatay sa kaniyang kaluluwa. Naalala niya ang bawat ngiti ni Serena kapag pinagluluto siya nito, ang bawat gabing nagpupuyat ito para alagaan ang kaniyang ina at ang huling malamig na titig nito sa kanya sa BGC Gala. Huli na po ang lahat, Mama, mahinang sabi ni Renzo habang ibinababa ang telepono. Bumalik si Renzo sa kaniyang madilim na selda. Humiga siya sa sahig at ipinikit ang kaniyang mga mata. Ang tanging naririnig niya sa kaniyang isip ay ang huling salita ni Serena. Binawi ko lang ang lahat ng mga bagay na kailanman ay hindi naman talaga naging sayo. Habang si Renzo ay nagdurusa sa dilim sa labas ng Alonzo Legacy Village, unti-unting lumubog ang araw, nag-iwan ng magandang kulay rosas at kahel na kalangitan. Nakatayo ako roon, pinagmamasdan ng bagong simula ng aking buhay. Tapos na ang aking pagdurusa bilang asawa. Ngayong gabi matutulog ako ng may payapang puso dahil alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kakayaman, kundi sa kung gaano karaming buhay ang nagawa mong mabago para sa ikabubuti. Lumipas ang 2 taon. Sa maingay, mainit at masikip na bangketa ng Quiapo, gumagapang ang buhay ng mga taong pilit na sumasabay sa agos ng Maynila. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad habang hila-hila ang isang malaking sako. Nakasuot siya ng kupas na duster at lumamanipis na tsinelas na halos mapunit na. Ang kaniyang mga kamay na dati-rati ay pinalamutian ng mga ginto at diamanteng singsing. Ngayon ay nangingitim na sa dumi habang pinupulot ang mga itinapong plastik na bote sa gilid ng daan. Siya si Doña Corazon. Ang proud at malupit na matanda na dati ay nandidiring tumingin sa akin dahil mukha raw akong katulong ngayon ay literal nang nabubuhay sa dumi ng kalsada. Wala na ang kaniyang mansyon, wala na ang kaniyang mga kaibigan sa high society, at wala na ang karangyaan na kaniyang ipinagmamalaki. Mama, akin na po yan. Mabigat, isang pamilyar ngunit paus na boses ang narinig mula sa kaniyang likod. Lumapit si Renzo. Kakalabas lang niya ng kulungan kamakailan dahil sa maagang parol, ngunit ang kaniyang buong pagkatao ay tuluyan ng binuwag ng rehas
at ng matinding kahihiyan. Ang kaniyang mga kamay na dati ay hawak lang ay ballpen para pumirma ng mga kontrata ngayon ay magaspang may mga sugat at puno ng kalyo dahil sa pagbubuhat ng semento bilang isang part-time na construction laborer. Wala nang kumpanya ng construction na gustong tumanggap sa kanya. Ang kaniyang pangalan ay habang buhay ng may mantsa ng kasong estafa. Kinuha ni Renzo ang sako mula sa kaniyang ina at binuhat ito sa kaniyang balikat. Ang kaniyang likod ay bahagyang nakayuko tila ba pinapasan ang bigat ng kaniyang mga maling desisyon sa buhay. "Salamat anak," nanghihinang sabi ni Doña Corazon habang pinupunasan ang kaniyang pawis gamit ang isang lumang basahan. "Magkano kaya ang kikitain natin sa mga boteng ito ngayon? Kulang pa ito para sa gamot ko sa puso." "Huwag kang mag-ayaw, Mama. May matatanggap akong sweldo mamayang gabi mula sa construction site. Sapat na yun para sa bigas at gamot mo." Pilit na ngiti ni Renzo, bagaman bakas sa kaniyang mga mata ang matinding kapaguran. Habang naglalakad sila patungo sa junk shop upang ibenta ang kanilang mga nakalap na basura, biglang huminto ang trapiko sa kalsada. Ang malaking digital billboard sa tapat ng isang sikat na mall sa may Quiapo ay biglang umilaw kumikislap sa gitna ng abalang hapon. Tumingala si Doña Corazon at kasunod nito ay napahinto rin si Renzo. Sa dambuhalang screen lumitaw ang mukha ng isang babae. Siya ay kinakapanayam sa isang sikat na palabas sa telebisyon bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang pilantropo at leader negosyante sa bansa para sa taong ito. Si Serena, napakaganda niya. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na sutana, ang kaniyang mukha ay rumerenda ng tunay na kaligayahan at kapayapaan, at ang kaniyang mga mata ay may kislap ng isang taong ganap nang nakalaya mula sa madilim na nakaraan. "Madam Serena Alonzo," panimula ng host sa television. "Ano po ang inyong mensahe para sa mga taong patuloy na lumalaban para sa kanilang dignidad sa kabila ng mga pagsubok?" Ngumiti si Serena sa camera, isang ngiti na tila ba direktang nakatitig sa 2 taong nakatayan sa ilalim ng billboard. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya sa kaniyang mga kamay, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang mga taong nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Malumanay ngunit makapangyarihang sagot ni Serena. "Ang pera at kapangyarihan ay madaling mawala, ngunit ang isang malinis na konsensya at ang kapayapaan ng puso ay mga kayamanan na kailanman ay hindi mananakaw ng sinuman." Napahawak si Doña Corazon sa kaniyang dibdib. Isang mainit na luha ang gumulong sa kaniyang kulubot na pisngi, pumatak sa basang plastik na boteng hawak niya. "Renzo anak," bulong ng matanda na may kasamang matinding pait. "Yan ang babaeng itinapon natin sa terminal ng bus. Hawak natin ang langit noon, ngunit pinili nating tumakbo sa impyerno." Hindi nakapagsalita si Renzo. Nakatitig lang siya sa screen habang unti-unting humihigpit ang kanyang pagkakahawak sa sakong puno ng basura. Naramdaman niya ang isang matinding saksak ng pagsisisi sa kanyang puso, isang habang buhay na parusa na mas matindi pa sa anumang rehas ng kulungan. Naalala niya kung paano niya itinapon ang maleta ni Serena sa putikan, kung paano niya ito sinigawan, at kung paano niya binaliwala ang tanging babaeng handang mamatay para sa kanya. Nawala ang mukha ni Serena sa screen at napalitan ng isang patalastas, ngunit nanatiling nakatayo ang mag-ina sa gilid ng daan, tila ba mga estatwang nakalimutan na ng panahon. Samantala sa isang tahimik na hardin sa loob ng Alonzo Estate, nakaupo ako habang umiinom ng tsaa. Malayo ang aking tingin sa malawak na kalangitan, kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw, nag-iwan ng magandang kulay kahel at lilang liwanag. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Wala nang singsing doon, ngunit may mas malalim na kahulugan. Ang bawat guhit ng aking palad ngayon, ang aking kalayaan, ang aking dignidad, at ang aking kakayahang muling magmahal sa tamang paraan. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ang aking puso sa kapayapaan. Ang karma ay gumawa na ng kaniyang trabaho nang walang ingay, at ako naman ay handa na para sa susunod na yugto ng aking buhay. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang aking mga mata, at hinayaan ang banayad na hangin ng gabi na tangayin ang huling alaala ng nakaraan. Ako si Serena Alonzo, at sa wakas, ako ay malaya na